Disyembre 1 Tandang Bawas 7, 2025. Espiritual de Nehiyas. Isayas 3:5. Mga komento sa pulong. Tagalog. Isayas 3:5. Ang kahalagahan ng pagpapakita ng paggalang at pagpapanatili ng kapayapaan ay ipinahayag sa Isayas 3:5. Inilarawan ng talatang ito ang isang lipunan kung saan nagiging karaniwan ang kawalan ng respeto at nawawala ang pagkakaisa. Nakikita natin ang ganitong saloobin sa mundo ngayon, kaya pinaaalalahanan tayo na huwag itong tularan. Kapag nagpapakita tayo ng paggalang sa ating pamilya at kongregasyon, ipinapakita natin ang mga katangian ni Jehovah. Nakakatulong ito upang magkaroon ng mapayapang kapaligiran na pinagpapala ni Jehovah. 2 Isayas 3:8. Ang pangangailangan na ihanay ang ating mga salita at kilos sa pamantayan ni Jehovah ay ipinahayag sa Isayas 3:8. Hayagang sumalungat ang mga tao kay Jehovah sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at hindi na sila nahihiya sa kanilang maling ginagawa. Itinuturo ng ulat na ito na suriin ang ating sinasabi, ginagawa at maging ang pumapasok sa ating isip. Kapag nananatiling malinis ang ating pag-ugali, nananatili tayo malap kay Jehovah. Pinagpapala niya ang mga nirerespeto ang kanyang mga daan. 3 Isayas 3:10. Ang kahalagahan ng pananatiling tapat kahit nasa mahirap na kalagayan ay ipinahayag sa Isayas 3:10. Tinitiyak ni Jehovah sa mga matuwid na sa huli ay magiging mabuti ang kalagayan nila. Pinatitibay tayo ng pangakong ito kapag dumaraan tayo sa pagsubok o panghihina ng loob. Lagi niyang napapansin ang tapat na pagsisikap kahit hindi ito pinapansin ng ibang tao. Nakakatulong ang katotohanan ito upang manatili tayong matatag at may pag-asa. 4 Isayas 3:12. Ang pangangailangan ng pagsunod sa mabuting espiritual na patnubay ay ipinahayag sa Isayas 3:12. Naligaw ang mga tao dahil sumunod sila sa mga pinunong hindi iginagalang ang patnubay ni Jehovah. Pinaaalalahanan tayo nito kung gaano tayo pinoprotektahan ng maibiging paggabay ni Jehovah ngayon. Nagbibigay siya ng matatapat na matatanda na nag-aalaga sa kongregasyon at nagtuturo sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Kapag sinusunod natin ang patnubay na ito, naiiwasan natin ang masasamang impluensya. 5 Isayas 3:16. Ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng kahinhinan at pagpapakumbaba ay ipinahayag sa Isayas 3:16. Naging mapagmataas ang mga kababaihan sa Juda at labis na nakatuon sa panlabas na anyo. Karaniwan din ito ngayon sa mundo na mataas ang pagpapahalaga sa imahe at pagkuha ng pansin. Paalala ni Jehovah na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa mapagpakumbaba at mahinhing espiritu. Kapag nakatuon tayo sa pagpapalugod sa Kanya, nagkakaroon tayo ng tunay na dignidad at kapayapaan. 6 Isayas 4:1. Ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang bayan ni Jehovah ay ipinahayag sa Isayas 4:1. Nais ng mga kababaihang binanggit sa hulang ito ang karangalang maiugnay sa pangalan ni Jehovah. Itinuturo nito na ang ating kaugnayan kay Jehovah ang pinakamahalagang pribilehiyo. Marami sa atin ang nagsasakripisyo para mapanatili ang relasyong ito at lubos itong pinahahalagahan ni Jehovah. Pinalalakas ng kaalamang ito ang ating pagnanais na manatiling malap sa Kanya. 7 Isayas 4:3. Ang pangangailangan na manatiling banal at espiritual na malinis ay ipinahayag sa Isayas 4:3. Nangako si Jehovah na ang mga nananatiling tapat sa Kanya ay tatawaging banal. Hinahikayat tayo nitong labanan ang mga impluensyang maaaring magpahina sa ating espiritual na kalinisan. Ang pamumuhay ng malinis ay nagdudulot ng papuri ni Jehovah at kapayapaan ng isipan. Ang kabanalan ay tunay na kayamanang dapat ingatan. 8 Isayas 4:5. Ang kahalagahan ng pagtitiwala sa proteksyon ni Jehovah ay ipinahayag sa Isayas 4:5. Ginamit ni Jehovah ang larawan ng ulap at apoy upang ipaalala sa kanyang bayan ang kanyang patnubay noon. Ngayon ay pinoprotektahan niya tayo sa espiritual sa pamamagitan ng kanyang salita, ng banal na espiritu, at ng kongregasyon. Kapag humaharap tayo sa paghihirap, makatitiyak tayo na nakikita ni Jehovah ang ating pinagdaraanan. Nagbibigay ito sa atin ng lakas ng loob at pagtitiwala. Isayas 5:1.
Ang pangangailangan na pahalagahan ang maibiging pag-aalaga ni Jehovah ay ipinahayag sa Isaias 5:1. Inihambing ni Jehovah ang kanyang bayan sa isang ubasan na kanyang maingat na inalagaan. Ibinigay niya ang lahat ng kailangan nila upang maging matatag sa espiritual. Paalala ito ng saganang espiritual na suporta na ibinibigay ni Jehovah sa kanyang bayan ngayon. Ipinakikita natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng mabuting bunga sa ating pag-ugali at paglilingkod. 1-0, Isaias 5:3-4. Ang kahalagahan ng pagtugon sa kagandahang loob ni Jehovah ay ipinahayag sa Isaias 5:3-4. Nagtanong si Jehovah kung ano pa ang maaari niyang gawin para sa kanyang ubasan na nagpapakitang binigyan niya sila ng lahat ng pagkakataon upang magtagumpay. Hinahikayat tayo nitong lubos na gamitin ang mga espiritual na kasangkapan na ibinibigay niya ngayon. Kapag isinabuhay natin ang ating natututuhan, tumitibay at nagiging matatag ang ating pananampalataya. Ipinakikita ng ating tugon na pinahahalagahan natin ang kabaitan ni Jehovah. 11, Isaias 5:20. Ang pangangailangan na mahigpit na panghawakan ang moral na pamantayan ni Jehovah ay ipinahayag sa Isaias 5:20. Ipinakita ng talata ang mga taong binaligtad ang kahulugan ng mabuti at masama. Lagang nagaganap ang ganyang pagkalito sa mundo ngayon. Kapag umasa tayo sa pamantayan ni Jehovah at hindi sa popular na opinyon, nananatiling malinis at matatag ang ating budhi. Pinoprotektahan tayo nito laban sa mapanlinlang na pag-iisip ng tao. 12, Isaias 5:21. Ang kahalagahan ng pagpapakumbaba ay ipinahayag sa Isaias 5:21. Nagbabala ang talatang ito laban sa pagiging marunong sa sariling pananaw at sa labis na pag-asa sa sariling paghatol. Pinahihintulutan tayo ng pagpapakumbaba na tumanggap ng payo at manatiling turuan. Kapag inuna natin ang karunungan ni Jehovah, kaysa sa sarili nating pag-iisip, nakaiiwas tayo sa maling desisyon at hindi kinakailangang sakit ng loob. Pinagpapala ni Jehovah ang mga nananatiling mapagpakumbaba ang puso.